it's nothing short of a judicial legislation. Binago yung inamend ang konstitusyon sa pananaw ko. Okay, let me place this on record muna ha. So far, as of last night, I've seen snippets of the decision. Um, I have not read it fully, but hinanap mo kagad yung mga punto na dating pinag-uusapan natin kasi. Mm. So, yung mga sabi ko nga, snippets so far. Apparently, they did not directly correct in this decision some of the errors or the factual errors in the past decision. Mm. Hindi nila binanggit dito or hindi nila kinorek. So it stands therefore yung mga factual errors na yun. And then, yun nga, binago Binago nila yung, parang nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mm. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3 na tinatawag nilang option 2 na one-third signatures lang, forward na kagad. Hindi ba dati nga prayer lang, finorward na Di ba? Sapagkat meron ng one-third na nakapirme. Because kaya nilagay yan para sa isang opisyal, impeachable officer na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun dun bakit natin pahihirapin ngayon? Katulad ng ginawa ngayon at humihirap na. Talagang, kaya sabi ko, forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. That's one, no? Yeah, so sabi ko nga, mga snippets pa lang yung nakita ko. Mm. Number two, na gusto kong bigyan ng ng linaw, my position and my comments have nothing to do with personalities. It has nothing to do with Vice President Sara. It is the principle. It is the principle of ang legislation ay sa Congress, hindi sa Supreme Court. Gusto natin baguhin ang konstitusyon, let's use a constitutional convention or a constituent assembly. Hindi a Supreme Court decision. Walang personalidad dito whether it's the impeachment of the filed impeachment for President Marcos or Vice President Duterte. It's nothing to do with that. Even if somebody files an impeachment to any of the members of the Supreme Court, walang kinalaman yung aking punto dito. Hindi na magagamit Ang hirap na tingnan niyo yung isang napansin ko. Noong una, di ba, parang tinanggal nila talaga yung option 3. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi, ayokong basahin Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase to. In other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang
opinion, otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon. Eh kung hindi nila ako, ayoko ng konkon, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag ganyan ang usapan, payag na ako.